Isang taon sa'yo, hindi ka nag-change oil? Hindi, sir. Bakit kayo pumunta rito? Ano bang naramdaman nyo rito? Eh, kasi nga to, sir, parang pumapalya-palya. Pumapalya na. Oh, kaya talaga kayong pumunta. Ah, yes, sir. Pero hindi nyo yata nabanggit kanina yan sa mga tao dito na medyo pumapalya na yan, ano? Ah, hindi ko, sir, masyadong natanong kasi yun lang ang sabi ko, i-change. I-change oil lang. Kaya mga kapatid kami, nagpapa-waiver na po kami. Kasi maraming pagkakataon po na dadalhin dito, papa-change oil, okay naman daw. Tapos aalis lang ng konti, o kaya kinabukasan sasabi, Sir, change oil nyo lang, pumalya na. O, ganon. Binabalik sa amin yung sisil, last touch. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Regular naman at normal naman talaga na kapag dinadala sa amin yung sasakyan, i-check talaga namin. At dito nga sa Montero na to, na galing pa to ng Laguna yata, o Laguna, dinala dito, ang dami naming na-scan na mga problema. Isa sa mga na-scan namin ay fuel pressure sensor low, active, crank angle sensor active, supply pump protection active, engine overspeed condition active, camshaft position sensor active, fuel leak problem stored. At ito, marami pang iba. Ngayon, sabi ko kay RJ, i-check nga dito, okay naman yung timing belt. No? Oh, maayos yung timing belt. Tapos, chinek din namin yung mga sensors nito. Crankshaft positioning sensor, camshaft positioning sensor, chinek namin. Lahat, saka namin in-start pero talagang ayaw niyang gumana. So, na-notice na namin dito, yun yung fuel pump, supply pump exchange fail, tapos fuel pressure sensor low input. So, yan yung mga nakita namin. Kaya, pinakalas ko na ngayon, itong kanyang high pressure pump. So, ang gagawin naman natin dito, ipapacheck namin to kay Central. Kasi wala namang makakapag-check nito kung talaga ito ay working. Kaya lang, mahal magpa-check kay Central. 5,000, 6,000 ang check-up pa lang, no? Ang testing pa lang ng fuel pump. Ngayon, habang tinatanggal namin to, mga kapatid, meron kaming nakitang chismis dito. Pakita mo nga yung chismis, RJ. Grabe, kaya ako sinama sa vlog to. Kasi sabi ko nga sa inyo, normal naman yung ganitong trabaho. Pag dinala sa amin dito, i-check talaga namin yung problema. Gulat ako, may silencer. Tignan nyo mga kapatid, oh. Yung dipstick nito, dinugtungan, oh. Halos wala nang masusukat. Tignan mo yung... Yung dulo. No? Ito yung level ng langis. Halimbawa, tayo mong gano'n. Ayan, ito yung dipstick, oh. Diba? Ito yung level ng langis, ayan, oh. Kita pa yung langis dito. Paano ngayon masusukat ng dipstick? Nakapasok dito. Bunutin mo nga. Sige. Oh. Sige, ayan. Oh, wala ka nang masusukat, eh. Okay? Lagay mo rito. Ayan, dyan. O, ganito. O, ayan, kaya ang nasusukat na lang ay yun sa dulo. Ito ngayon ang problema. Sumusukat tayo ng tamang level ng langis. Hindi mo masusukat, palaging kaunti lang. Ayan, tulad nito, dito lang, oh. Pero, dito na yung level ng langis. So, ibig sabihin, sobra-sobra palagi ngayon ang langis na nakakarga dito sa makina. Kasi, dahil dito sa ginawa na remedyo nung huling mekaniko na nag-overhaul nito. Baka blow by. Or blow by, Pinitpit nila para pinitpit, or metal sikto. Sino ang pwedeng gumawa niyan? Pwedeng gawin yan ng mekaniko na hindi niya matanggal yung talsik. Yun yung una. Pangalawa, gagawin din niya ng mekaniko dahil nakiusap yung nagba-buy and sell na alisin yung talsik dahil ibebenta na niya. Diba? Kasi kung magbebenta ka ng isang sasakyan, may tumatalsik sa dipstick, hindi yun mabibili. Ngayon, pag hinabaan mo tong dulo na to, hindi talaga tatalsik yan dahil nakalubog sa langis yan, eh. So, wala talaga ngakit na langis na ganun. Kasi kung... Oo, dikit na, eh. Tingnan nyo, oh, ito yan, oh. Oh, saan ba yan? Hanggang dyan? Oh. Ayan na, ito lang yung dulo. Ito lang yung nakalabas. Ano ngayon ang masusukat mong langis? Kaya ang tendency nito, palaging nag-overflow yung langis nito. At pwedeng isa yun sa naging dahilan, bakit sumosobra yung langis dito na akala tuloy naghahalo yung oil at saka yung diesel. Kasi dumadami yung langis. Oo. sukat ng maayos. Di ba? Biro, mag-change oil ka ng 6.5 liters. Nagpa-change oil ka halimbawa sa gasoline station. Naglagay ng 6.5 liters. Sinusukat nila, wala silang masukat.
Di ba? O ano ngayon ang gagawin nung nag-change oil? Maglalagay na naman siya hanggang sa dumami ngayon yung nasusukat niya pero hindi niya yung sasabihin dun sa may-ari. Malamang mapapanood to nung may-ari, si Sir Roland, Rolando yata ang pangalan niya. Tingnan niyo po yung ginawa dito sa suksukan ng dipstick. Ipagpapaalam ko na po sa inyo ngayon. Kailangan pong tanggalin natin to. Kailangan nating putulin. Pero kukuha muna ako ng suksukan ng dipstick nung isang 4D56 na nandun para gagayahin natin talaga yung original nito. No, baka mamaya mapasobra ako ng putol. Malamang may tinanggal sila dito eh. No? May tinanggal sila. Kaya hahanapin muna natin yung original. Ipagpapaalam ko sa inyo, tatanggalin natin yan. Ngayon, kung ano man ang lumabas sa hula, magdidesisyon kayo. Kapag tinanggal namin tong mahaba na to at nagkaroon ng talsik, yun po yung decision making nyo kung ito, ipapaayos nyo yung talsik na yon. Dahil hindi maglalagay ng ganito kung walang problema. No? May Kasi tinatagong hiwaga. oo. Kasi kung palaging ganyan yan, sisirain po talaga makina nyo pag palaging over ang langis. Ngayon, ito, 2018 model na Ford EcoSport. No? Ang kinis-kinis. Ang tinakbo nito, 62,000 kilometers lang. No? Bihirang-bihira ring magamit ng may-ari. Tapos, nag-low power siya. Nagka-issue ng low power. Dinala sa amin dito kahapon. Hapon na. Kaya kapiraso na lang yung nagawa kong pagdadiagnose dito kahapon. So tinuloy namin kanina yung pagdadiagnose dito at ang lumalabas nga po sa scanner ay may problema po ito sa throttle. Throttle, actuator A, control system is stuck open. O powertrain, ibig sabihin sa makina. O2 sensor, signal bias, stuck reach, bank 1 sensor 1. Tapos, throttle, continuous po ito actuator A, control, stock open. Ayan, puro throttle, throttle, throttle. Dahil sa kakulitan ngayon, nung ating scanner, ang kulit, puro throttle, throttle ang sinasabi. Ade, binuksan ko na ngayon yung throttle. Ito na yung throttle body. Siyempre, kailangan magtiwala tayo sa scanner eh. Kasi yun yung sinasabi niya eh. Okay, ito na po itong throttle body nitong Ford EcoSport. Ilan to? 1.0 lang. Kasi ito ay naka 3 cylinders pero may turbo. Kaya kahit na 1.0 siya, malakas. At saka ito mga kapatid itong makina na to, maraming tumatanggi dito. Palibasa dun sa pagdadiagnose namin kahapon, nandito lang naman tayo sa labas, sa fuel system niya, at ang sinasabi nga ng scanner ay throttle, throttle, throttle. Kaya tinanggal natin ang throttle body. Ito, papakita ko po sa inyo. Ito na mga kapatid, tignan nyo po. Diyan! Oh, mukha naman maayos Ito na ang sira niya. Ayan po, nabungi po yung mga gears nitong throttle body. 3 ipin po yung nabungi dito. Ayan, tingnan nyo. Kaya po ngayon, pagka po i-revolution niya, aapakan niya yung accelerator, iikot ito. Ayan, paiikutin itong motor. Kaso, nabungi nga po ito. So pagtapat ngayon dito sa may bungi na yan, hindi na siya gagalaw. Kaya ang mangyayari, naglo-low power. Kaya ito, naka-stack open po yung throttle body. Bata pa tong sasakyan na to, nasira na itong throttle body. Ang sabi ko dun sa may-ari, Sir, choice nyo ulit. Bibili ba kayo ng brand new na throttle body? Or bibili kayo ng surplus? Pag bibili po kayo ng surplus, baka parang katulad lang din ito yung lifespan nun. Kasi ito, binili nyo ng brand new yung inyong sasakyan. Ngayon, yung bibili nyo surplus, hindi nyo alam kung kailan binili yun or kung kailan na manufacture yung throttle body nun. So, choice nyo yan. Kung gusto nyo yung surplus na medyo mura o yung brand new, na-orderin talaga natin dun sa mga legit na auto supply. No? Kay Fordland, diyan kami madalas umorder or sa kasa po talaga. Pero kung gusto nyo po ng surplus, marami namang mahahanapan dyan. Kaya lang, hindi ako sure dito sa model nito kung marami ng surplus. Pero, meron po akong kaibigan, siya po yung engineering head nung Sealant Enterprise, na talagang ang trabaho po nila gumawa ng ganitong mga gears. So, minessage ko po yung kaibigan ko, si Edwin Calma, na head ng Sealant Industrial Supply. Gumagawa sila ng mga gears, ng mga ganito, engineering plastic, no? Kahit na anong klase mga gears. Ang sabi nga niya sa akin, ipadala ko tong sample at susubukan po niyang gumawa para sa akin lang.
Kasi alam nyo mga kapatid, kung ito lang naman yung sira, ba't ka bibili nung mamahalin talagang isang buong throttle body? Kaya lang, sa Lunis pa yon. So, pwede pala tayong magpagawa ng ganitong mga gears. Hindi lang po ito sa Ford halos lahat ng mga modelong sasakyan ngayon, ganito na po ang ginagamit nila sa throttle. Kahit mga diesel engine pa yan, mga Toyota, Mitsubishi, lahat ang mga throttle nila ay plastic lang po talaga yung mga gears na nandito sa loob. Kaya pagka naging successful po yung pagpapagawa natin, kaya Boss Edwin Calma diyan sa Sealant Industrial Supply, ibablog ko po ulit yun para doon sa mga nangangailangan ng mga ganitong klaseng pyesa, pwede nyo pong tatawagan na lamang itpong si Sir Edwin Calma ng Sealant Industrial Supply. Port gear. O mga 40 to 50 Oo. kph. Ganon. Oo, pag binitawan mo yung accelerator, yun. Parang, Pag binitawan mo na. Oo. Paandarin mo muna. I-drive mo, sir. Naka-release na yung parking brake. So, ang sabi mo pag naka 40. mga 40 ka. 40. Sige nga, sir. Oo. Ayan. Sige. Ayan, hindi pa nararamdaman. O baka hindi mo lang nararamdaman dahil nga nakaangat. Pero yung vibration na yan, nararamdaman mo ba yan? May ganyan yan. Ayan, oh. Dapat hindi yan. Akala ko kaya siya nakagat dahil nakaangat. Dapat wala. Hindi, dapat hindi ganyan na nababi. Ayan, oh. Dapat smooth lang yun. Oo. Tingnan natin dito. Sige nga, pa-under nyo nga, sir. Sige, sir. Oblong. O, tingnan mo, oh. Oblong yung gulong mo. Yung rim, hindi naman eh. Yung mags. Pantay yung ikot. Pero yung gulong mo, oblong, oh. Tanggalin nyo na yung spare tire. Palit nyo muna rito. Oh, palit nyo na muna. Kasi baka manira eh. Palitan na muna natin yung gulong, yung spare tire mo. Tapos bili ka na lang ng gulong. Buti na lang si paring Charlie, sabi niya, ano sabi siya, walang problema transmission. Kasi yun yung una kong pinaghinalaan kasi nag-joy ko sa Chicago. Oo. Kaya ang una kong pinaghinalaan ito. Transmission. Eh paano kung halimbawa binaba nila yung transmission? Ayun. Kaya ang sagot, ayoko mo pagawa sa iba dito na. Kahit taga-stress na ako. So, ano ba yung brand ng gulong mo? Terrain, Gripper, Monster, manufacturing date. Baka ano na to eh, baka luma na to eh. Posibleng mag-oblong din lahat yan. Kasi isang brand lang yan eh. Ang kakapal pa eh, oh. Oh. Nagbabaak-baak na, oh. Yung may crack. Ay, ito, tignan mo, oh. Oh. Kita mo, ayan, oh. So, Ayan, oh. matagal lang stock yan nung binigay. Oo, matagal na to. Kaya talagang pa-oblong. Ayan, oh, tingnan mo, oh. Okay. Ayan, oh. Oh. Cracks na yan, eh. Lumang gulong yung binigay sa'yo. Tingnan natin pag natanggal, baka nasa kabilang side yung manufacturing date. Oh, pinabalin to kasi yung ayoko nung puso Oo. nakalabas eh. Kasi nakalabas. Ayun eh. 2019 ba to? 2019. Oh, tinago nila, oh. Sa likod. Ilagay nila sa likod, oh. Oh, 30 weeks of 2019. So, 7 years na to. Sabi mo kailan ka nagpalit? 2022. So, nung binigay sa'yo yung gulong, 3 years na. Nakastock siya na 3 years na. Oo, kaya kayo kung bibili kayo ng gulong, titignan nyo yung date manufactured, ha? Si Sir nagpalit ng 2022. Ang ibinigay sa kanya, 2019 na gulong. 3 years nang gamit yun. Ayan, ngayon, nagka-problema siya. Umoblong to, oh. Oblong na oblong to. Paano? Oh, paano mo? Pagulungin mo. Tingnan mo, ibang ano dyan. Oh, Tagilid. tingnan mo, oh, tagilid, oh. Oh. Kaya kung ito, tingnan mo, grabe, oh. Oh. Oh, yan, oh. Kaya kung nagpaplano ka na lumayo, bumili ka mo ng gulong, ha? Panlima na ako, sir. Panlima na kayo sa may-ari. Yung kapatid nyo, Yung ang kapatid ng asawa ko, Oo. naka 5 taon sa kanila, pero hindi rin masyadong ginagamit. hindi rin ginagamit. Kasi wala masyadong pupuntahan. Ito kasing sasakyan ni Sir. Anong pangalan niyo po, Sir? Jesse,
Jesse, taga saan po kayo? Montalban. Pagbukas namin, puro sludge nga yung nakita namin dito sa ilalim ng oil refilling cup niya. Ngayon, ang sabi ko kay sir, plano nyo kasi i-change oil, no? Oh, yes, sir. Sabi ko, sir, sige, pumirma ka lang ng waiver, i-change oil namin yan. Kasi nga, hindi mo rin kilala yung sasakyan. Isang taon sa'yo, hindi ka nag-change oil. Hindi, sir. O, tingnan nyo, isang taon hindi nag-change oil. Eh, doon kaya sa kapatid mo, hindi rin kaya nag-change oil? Nag-change oil din siguro, sir. Ha? Kaso lang baka nung binigay sa akin, hindi na pina-change oil. Hindi na pina-change oil. Bakit kayo pumunta rito? Ano bang naramdaman nyo rito? Eh sir, isang taon na sana akong pupunta rito. Hindi ko nadala. Hindi nyo Kasi nadala. nga to sir, parang pumapalya-palya. Pumapalya na. Oo, kaya talaga kayong pumunta. Yes, sir. Pero hindi nyo yata nabanggit kanina yan sa mga tao dito na medyo pumapalya na yan, ano? Hindi ko sir masyadong natanong kasi yun lang ang sabi ko, i-change oil. I-change oil lang. Kaya mga kapatid kami, nagpapa-waiver na po kami. Kasi maraming pagkakataon po na dadalhin dito, papa-change oil. Okay naman daw. Tapos aalis lang ng konti, o kaya kinabukasan sasabi, sir, change oil nyo lang, pumalya na. O, ganon. Binabalik sa amin yung sisil, last touch. Kaya ngayon po, nagpapa-waiver talaga kami. Pero kasi, itong unit nyo, Alric, ayan, dito nakakabit pa yung spark plug niyan, ha. Okay, tinanggal lang namin tong mga ignition coil. Tignan nyo po, dito sa paligid ng spark plug, to, tanggalin ko. Ayan o, tignan nyo ang oil, o. So, yung spark plug ni sir, naglalawa sa langis. O, dito, sa 2. O, okay, sa 1. O, yan ha, kita nyo yung langis na yan, ha. Sa 3. Oh. Tanggal ulit sa 4. Oh, mas marami sa 4, naglalawa. Eh paano hindi papalya ang makina nyo? Malamang yung langis po na yan na nakababad doon yung mga spark plug nyo, pumupunta na rin doon sa spark plug, nababasa niya ngayon yung spark plug. Papalya po talaga yan. Eh kung halimbawa, change oil lang namin, tatanggalin lang nito yung drain plug, patutuluin namin yung langis. Diba? Hindi naman namin i-check dito. At pag alis nyo, palyado pa rin yan. Kasi sabi nyo, change oil lang. Yes, sir. O ngayon, tinanong ko kayo, bakit ba kayo pumunta rito? Ano ba naramdaman nyo? Kasi nga, hindi natin change oil to. Oo. Tapos yung pumapalya. Pumapalya. Ito hindi mo kasi tinanong. Pumapalya na pala to eh. Hindi, yung nung nabuksan niya, sinabi niya, Oo. ay, papalya na to kasi basa Oo, na. nalaman na niya. Nalaman. Di ba kasi nga, nagpapa-waiver na ako sa inyo. Di ba sabi ko, Tone, buksan mo yon. Iiwan na yan, pero magpapa-waiver tayo dyan kasi ayaw nating galawin yan ang hindi naka-waiver. Kaya binuksan na ni Tone. So yun, mas okay po yung gano'n na kapatid. Sasabihin nyo talaga yung issue nung sasakyan. Kasi kawawa din yung ibang mga talyer eh. Na yung iba excited kami. Minsan yung mga tao dito excited. O change oil, tinanggal yung langis. Tapos pinalitan ng langis. Pagkapalit ng langis, palyado. Hindi naman naaminin ng may-ari. Hindi naman palyado kanina yan eh. Di ba? So ngayon, Tone, alisin mo na yung langis. Titignan natin, bakit kasi ganito ang nakukuha natin na kulay. O, tignan nyo o. Ako po, hindi naniniwalang 1 taon lang to, sir eh. Ha? Tignan nyo yung, di gasolina po ito ha. Yes, sir. O, di gasolina yung makina nyo. Sobrang itim talaga nung langis. Nilagyan na namin to ng engine flash. Nag-flashing na tayo. Ngayon titignan ngayon natin kung ano talaga yung quality ng oil nyo. Babalikan ko po ito, sir. Tapos tuloy-tuloy na tayo. Magpapalit na tayo ng mga gasket nito. Kasi itong o-ring dito malamang ay sira na. So, may o-ring dito yan eh. No, sa pagitan yan. So doon ngayon lumalabas yung langis papunta doon sa spark plug. Kaya yun, magpapalit din po tayo. Pagkakalas mo nito, i-order ka agad kung meron tayo makukuha. Babalikan ko po ito, sir ha. Yes, sir. Sir, tignan mo ha, ito yung oil filter. Dito makikita natin kung gaano katindi yung sludge na nabuo doon sa ilalim mismo ha. Doon sa mismong crankcase. Doon sa may oil pan. Tignan nyo ha, kukunin natin ha. Pwede bang madumihan ng kamay mo, sir? Pwede, sir. O, ilagay mo kamay mo, sir. Matigas malambot. Ganun ninyo. Matigas, sir. Parang buhangin. Ayan, halos lahat, sir, nung pagitan ng filter mo, oh. Oh. O, yan yung sinasabi namin sa inyo.
Ito yung filter. Natatrap siya rito. Yan, grabe oh. Tingnan mo oh. Oh. Uy. Oh. Humarangan para maliwanag. Ayan oh. Oh. Diba? Kaya ako naman pinakita sa inyo, if ever na magkaroon ng issue yung engine nyo, alam mo na. Kaya kung halimbawa, madesisyonan nyo yan sa mga susunod na panahon, i-repress. I-repress, iangat natin ang makina. Diba? Buksan yung oil pan, buksan yung crankcase. Matatanggal lahat yung dumi. Bago pa dumating doon sa talagang masira na ng tuluyan yung makina. Kasi ito, na-trap yan sa filter. Ngayon, ang matatanggal lang natin, itong oil na to, ayan o. Tingnan nyo naman yung oil nyo. Oh. Parang diesel engine eh. Dapat pag gasoline engine, mapula eh. Sa inyo, itim talaga. Ngayon, ang nakakatakot dito, itong mga namuuna, hindi siya ordinaryong sleds eh. No? Carbon na talaga na ano, yan oh. Oh, bawat anihin ko oh. Ha? Oh. Hopefully, hindi pa siya bumigay kagad. Oh, pero pinaka-the best dyan talaga pagka may budget, ayan oh. I-repress natin ang engine nyo. Kung gusto nyo tumagal, ano? Sir? Kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. No, kung talaga lang gusto nating kumita ng malaking pera, kayang-kaya. Tulad na lang nung Montero po na yon. Ang gusto niyang ipaayos, transmission, pero oblong pala ang gulong. Ito naman pong EcoSport po na to. Nakausap ko si paring Edwin Calma. Ang trabaho talaga nila, ang business nila, gumagawa sila ng mga plastic gears, yung mga engineering plastic. Sabi niya, kaya daw po niyang gawin yun. Kung singilin lang tayo ng mura, nakatulong na naman tayo na hindi lumaki ang gastos ng may-ari po ng EcoSport po na ito. Ang hindi ko lang kayang sagutin ngayon, kung matutulungan natin na lumiit ang gastos, ayun pong Montero na yon. Dahil doon sa ipinakita ko po sa inyo, dinugtungan po yung suksukan ng dipstick para po makapandaya doon sa katrabaho po nung mekaniko na yon. Mga kapatid, lagi po kayong sumubaybay sa mga vlogs po ni Autorans. Marami pa po tayong ipapakita sa inyo na mapapakinabangan nyo habang kayo po ay nagmamay-ari ng mga sasakyan. Para hindi kayo maloko at para hindi rin naman po lumaki talaga ng sobrang laki ang inyong gastos. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat.